Hirap yung ating mga kababayan. Hirap yung tiga Cabanatuan, hirap yung tiga Llanera, hirap yung tiga Talugtog. Eh kasi nga, mahal yung BBM talaga. Kaya nga nakakalungkot na kung gagawin mo, rito mo lang ibubulto lahat sa tercero distrito, yung iyong ayuda. Ha? At saka paminsan-minsan lang yung bibigay mo rin sa iba. Priority infra projects nyo, pagpasok sa distrito, pagpasok sa kongreso po, priority infra projects. Hindi lang, of course, you have to balance it. Kung nakinig ka nung ako'y nagsasalita, pakipagkapwa-tao, yun ang pangunahin ko. Pangalawa ko, agrikultura at saka price control. Pangatlo ko ay infrastruktura. Pangapat ko yung kalusugan. At panglima ko yung edukasyon. So, bakit sir, edukasyon, nung opening ng classes, 150,000 ang shortage ng DepEd sa school rooms. Pero sa Cabanatuan, so I will correct you. It's 157,000 schools. So, are you contemplating or planning na tulad ng ginawa sa Cabanatuan, building 4-story buildings na school room? Cabanatuan can stand on its own. Ang katotohanan. Kaya nga, po pwede. Ang tanong ko sa kay Undersecretary Mendoza nung nagkaroon kami ng committee hearing habang orientation. Habang orientation kasi nag-committee hearing na kayo. Ang tanong ko kay Undersecretary Mendoza of Education, ang una nila, they will bring back PPP na sabi nila. Tapos, they will encourage LGUs to participate because of the Special Education Fund na hindi nyo alam at ginawa pang issue sa amin, no, mataas ang buwis sa Cabanatuan. Pagka nagbayad kayo ng amilyar, 44% ay napupunta para sa ikabubuti ng mga bata na nag-aaral sa pampublikong paaralan. 44%. Kung ikaw ay mayaman at ikaw ay namamahalan, hindi naman pwedeng magtaas ng napakalaki. Nakalagay yon sa batas. Nasa Section 216 at saka Section 217 ng Kodigo ng Pamahalaan Lokal kung saan ka lang pwedeng magtaas ng iyong amilyar. Maliwanag na maliwanag yung mga section na yun. So, hindi mo pwedeng taasan ng napakataas. Iayos mo yung balor. Kaya tayo ay nakakagawa ng mga 4-story buildings dahil nga nagbabayad ng amilyar yung mga nag-invest dito. Yung mga tao rito nagbabayad ng amilyar. So, pagka nagbayad ka ng amilyar, asahan mo 44% pupunta sa pagpapagawa ng eskwelahan. Ngayon, ito ang maganda rin. Pagka natapos mo yung lahat ng pangangailangan mo eskwelahan, pagkatapos mo tapusin lahat, ito ang maganda. Saan mo dadalhin yung 44% ngayon? Pwede kang magpalibre ng uniforme. Pwede kang magpalibre ng sapatos ng mga bata. Pwede kang magbigay ng school supplies. Pwede kang magbigay ng mga teaching tools. At pwede kang magkaroon ng school bus. Ayaw ba yun? At pwede kang libre ang kantin. Kasi wala ka ng paglalagyan ng 44% sa Special Education Fund dahil nga na ibigay mo ng lahat yung pangangailangan ng mga bata na nag-aaral. Kung kaya't kami dito sa Cabanatuan, nagiging nagbabiral pa nga yung Lazaro Francisco at
Napakaganda naman talaga ng mga bagong design ng Cabanatuan. Pinaganda lang ng arkitekto yan. Pero yung structural design is the same. It's good for 100 years. Board pile ang ginamit dyan, hindi basta-basta. Hindi basta-basta yan na yung pundasyon na mahina. At sinasabi ko na alam ko, sana naman, kay Undersecretary Mendoza, sana naman, yung mga LGU na nauna na gumawa ng mga building na yan at hindi inintay yung gobyerno nasyonal na magpondo, sana naman, kami bigyan ng award. Hindi award, hindi reward. Ang hinihingi ko, yung sana, yung mga talagang nagpursige, bigyan ka yun. Yun eh. Kasi ikaw ang nauna eh. Ikaw ang nagpursige. Kamukha rin sa peace and order situation dito. 3 beses na tayo yung best of the best city police station in the country. Kaya naman na nung araw nung ako'y unang makatanggap ng best of the best city police station in the country, noon lang hindi ko minamaliit sila Mayor J.J. Marbinay, naging Vice President natin. Pero nung makita nila na ang Cabanatuan nakapagbigay ng 12 police car at saka mga radio at saka kung ano-anong bagay sa mga kapulisan, noon lang sila rin bumili ng mga sasakyan para sa kanilang lugar. Napakarami natin best practices. Tignan mo, itong mga LGU, yung ginagawa ni Mayor Maica ngayon. Yung ginagawa ni Mayor Maica ngayon na pinipintasan ng mga may-ari ng punerarya ng ulak. Para sa Manilito pangmasa ito Kung ikaw ay magta-tricycle, kumita ka lang ngayong araw na ito ng 900 piso, nagkasakit ka, namatay ka, babayad ka ba ng 50,000? Maawa ka ron. Ang ginagawa ng ibang LGU para politics, whatever, ang ginagawa ng ibang LGU, nakikipagtaya sa may-ari ng punerarya. Merong something. Ang totoo nun delikado ka pag ganun tayo, kita mo, hindi maramot si Arlington, hindi maramot si Serenity. Ang Arlington Cemetery, ang Arlington sa Manila, isa sa mga sikat na burulan at saka kuha na ng mga sa patay, Funeral services. Funeral home. Sila ang nagturo doon sa mga nurses ng Cabanatuan na mag-imbalsa mo at sila ang nagturo. At pagkatapos, pumasa itong mga nurses na to sa Department of Health para maka-license to. At tayo lamang ang merong freezer sa lahat ng mga punerarya dito. Tayo lang ang may freezer Kamamatay lang ng Kuya Philip na Ordonez, yung pinsang buo ko. Nung namatay ang Kuya Phil, kamakatlo, nung Thursday, namatay ang Kuya Philip, walang mapaglagyan ng freezer. Saan nilagay ang body ni Kuya Phil? Sa freezer, kasi gusto niya, ang last will niya, ayaw niya ng ipapagalaw pa yung katawan niya. Ang gusto niya ay cremation. So, pinrease yung katawan niya, pagyayari yung freeze yung katawan niya, inilabas, kinabukasan ay itinuloy niya sa crematorium at pagkatapos si cremate, tuloy-tuloy na rin sa matandang behandler na libingan doon sa aming lugar. So, yun ang sa akin